inuupuan na nila si Kulot. Sinundo ng mga tauhan nila sa bahay. At wala akong magawa kahit ano. Sorry. Kinalulungkot ko. Wala nang magandang nangyayari, Nikki. Pagod na ako dahil palagi na lang ako natatalo sa laban. Ako, si Asunta. Kasalanan namin to. Tama ka ron. Kaya napunta si Kulot sa mag-asawang yon. Dahil sa ginawa ninyo. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Si Kulot lang ang pinakamahalaga sa buhay ko. Nanggigigil ako pag naiisip kong kasama niya sa bahay ang kriminal na yon. Ayokong natatalo sa laban, Nikki. Babawiin ko si Kulot. Sisiguraduhin ko yan. Paano mo gagawin? Nagdesisyon na ang korte pabor sa kanila. Sila na ang mga magulang niya. Tutulungan mo ako. Paano? Gusto ko na pakasalan mo ako. Teka, sandali lang. Parang hindi ko naintindihan yung sinabi mo ngayon, Jeric. Inaalok mo ko ng kasal? Hindi kita inaalok ng kasal, Nikki. Hindi ito proposal. Isa itong kasunduan. Paano? Tutulungan mo akong makuha si Kulot. Pag nagpakasal tayo? Siyempre, hindi ito totoong kasal. Gagawa tayo ng kasunduan. Kailangan ko pa bang sabihin yun? Siyempre hindi. Hindi naman ganyan ang iniisip ko. At hindi yun mangyayari. Okay. Payag ka ba? Teka, sandali. Pag nagpakasal tayong dalawa, pag gumawa tayo ng kasunduan, ikaw at ako... Oo, totoong magiging mag-asawa tayo. Magpapakasal tayong dalawa. Malalaman ng lahat na mag-asawa tayo, pero kapag tayong dalawa lang. Ano? Hindi tayo kikilos bilang mag-asawa. Walang mangyayari sa atin. Tingnan mo, Nikki. Ito lang ang tanging paraan para makuha si Kulot. Nakausap ko na ang mga abogado. Kapag nag-asawa ako, malaki ang posibilidad na makukuha ko ang custody kay Kulot. Hinihintay ko ang sagot mo. Pakakasal ka ba sa akin? At tutulungan mo ba ako na mabawi ko si Kulot? Katunayan, pag nakita mo to, magandang kasunduan to para sa dalawang panig, di ba? Huwag kang mag-isip na masama. Ang layunin namin ay hindi para malugi ang kumpanya. O sabihin na natin, ang aming kumpanya. Dahil kumpanya rin namin yon, hindi ba? Siyempre naman. Nagpaplano talaga kami na gumawa ng malalaking hakbang. Pero wala kaming magawa sa ganitong sitwasyon dahil yang si Jeric lagi kaming hinaharangan ng bato. Yan mismo ang problema namin. Kailangan mapalis agad si Jeric. Maliwanag naman ang gusto niya. Ililigtas ka namin kay Jeric. Ibibigay mo sa amin ang iyong shares. Kukunin natin ang kumpanya. Kukunin mo si Kulot. At pag nakuha mo si Kulot, si Nikki, magiging sayo na. Kung nasan si Kulot, nandun din si Nikki. Parang promotion, gaya sa supermarket. Pag binili mo to, may libreng isa. Okay. Magsalita ka, huwag mo akong tignan. Dennis, alam ko, pinadala mo ang USB na yon kay Jeric na may lamang files para mailayo siya kay Nikki. Magandang pagkakataon ito para mapalapit ka kay Nikki. Kaya kailangan mo itong gawin. Naguguluhan ako. Marami akong mga tanong na nasa utak ko. Magtanong ka, Nikki. Bakit ako pa? Bakit ako? Dahil lang alam ng lahat nagkakagustuhan tayo. Naalala mo ba yung unang hearing?
Ang sabi nila may relasyon tayo. Kaya siguradong maniniwala ang lahat. Huwag kang pakasisiguro dyan, ha? Alam ng mga tao na nagkasira na tayo. Sa ganitong sitwasyon, sino maniniwala? Hindi mo kailangang isipin yan ngayon. Gusto ko lang malaman kung oo o hindi. Utang mo to sa akin, Nikki. Utang ko? Malinaw kung bakit nawala sa akin si Kulot. Binibigyan kita ng pagkakataon para mapatawad. Pag ba pinakasalan kita, mapapatawad mo na ako? Ang sabi ko, binibigyan kita ng isang pagkakataon. Patatawarin lang kita dahil pinakasalan mo ko. Hindi makatuwirang magpakasal sa isang hindi mo mapatawad at kinamumuhian mo. Kailangan ko itong gawin para kay Kulot. Hindi siya ligtas sa mga kamay ni Arman. At ikaw naman, para sa ikabubuti niya kahit Sandali lang. Anong sinasabi mong konti lang? Alam mo kung gaano ko kamahal si Kulot. Siya ang buhay ko. Pero ang sinasabi mo ay tungkol sa pag-aasawa na isang peke. Mahirap para sa akin pumasok ulit sa isang kasinungalingan. Masama ang kahantungan ng mga to. Nasabi ko na ang gusto ko. Malinaw ang mga kondisyon. Anong masasabi mo? Pag-iisipan ko pa muna. Okay. Pero wala na tayong sapat na panahon. Dapat bukas may desisyon ka na. Nikki, gusto niyo ba na dalang ko kayo rito ng tsaa? Sa tingin ko mukhang matagal pa yung pag-uusap ninyo. Hindi na kailangan, Faith. Paalis na rin ako. Bukas ulit. Ano bang pinag-usapan niyo? Huy, may kausap ba ako? Ayos ka lang ba? Ayos lang, okay lang. Masyado ng gabi. Halika na, magsara na tayo para makauwi na rin. Nakatulog na si Asunta. Pwede na tayo mag-usap ng tahimik. Tungkol saan? Kung bakit naghihimay ka ng sitaw sa ganitong oras ng gabi. Hindi na to bago, ha? Hinahanda ko lang bago ako matulog para makakain si Asunta bago pumasok. Tumingin ka nga sa mga mata ko. Kumakain ba ako niyan? Kakain ka. Sigurado ako magugustuhan mo to. Tingnan mo, hindi pa bang usapan? Nikki! Anong dahilan? Ba't malungkot ka, Nikki? May sinabi bang masama si Jeric sa'yo? Maari mo bang sabihin sa akin? Gusto ni Jeric na magpakasal kami. Anong masama doon? Seryoso ako. Kasal na may kasunduan? Jeric, medyo peligroso yan. Paano kapag nalaman nila? Wala na akong ibang solusyon, Edwin. Ayoko rin ng ganitong laro pero ito lang ang paraan para mabawi ko sa kanila si Kulot. Anong sabi ni Nikki? Pag-iisipan daw niya. Tanggapin niya kaya? Si Nikki ang pinag-uusapan natin, Edwin. Mahirap manghula. Hindi ko pa rin talaga alam. Hindi ko talaga maintindihan. Anong kasalian at may kasunduan? Kung ganyan din lang, huwag mong tanggapin, Nikki. Pwede ba yun? Paano si Kulot? Nandun siya kay Arman at hindi natin alam kung anong buhay niya ron. At itong tungkol sa aksidente. Siguradong maaapektuhan siya. Kawawang bata. Ibig sabihin magpapakasal ka, Nikki? Gagawin mo ito para sa bata? Habang inaayos kong isang kasinungalingan, pumasok na naman ako sa panibagong kasinungalingan. Ay, kung sana totoong kasal ito, hindi sana tayo magkakaroon ng problemang ganito, Nikki. Hindi magkakaroon ng ganon, Faith. Galit na galit si Jeric sa akin hanggang ngayon. Lagi niya sinasabi na hindi niya ako mapapatawad. Hindi ka niya mapapatawad pero inalok ka ng kasal para kang pupunta niyan sa impyerno. O anong desisyon mo? Tatanggapin mo ba ang alok niya? Sa ngayon, kailangang pag-isipan ko munang mabuti ang lahat. Dalawa lang ang pagpipilian ko, parehong hindi maganda. Pero kailangan kong pumili ng isa. Wala akong choice, Faith. Tayo lang ang nakakaalam nito. Huwag mong sasabihin kanino man kahit kay Asunta. Pati kay Edwin. Okay, sige. Ikaw lang ang nakakaalam nito. Huwag mong sasabihin kahit kay Faith, ha? Huwag kang mag-alala, Jeric. Sikreto natin ito. Pero yung gagawin mo pagkatapos nito, pag-isipan mo. Pag tinanggap ni Nikki ang inaalok ko, pabubuksan ko ang kaso. Tapos yung paghahanda sa kasal at yung pagharap sa korte. Ngayon, maaga pa para isipin ang mga ito. Tignan muna natin kung anong isasagot ni Nikki. Kung hindi man si Nikki, pwedeng iba ang pakasalan mo. Malay ko ba kung ayos lang at kung yun ang solusyon? Ayoko.
Ayoko. Ang mabilisang pagpapakasal sa iba maliban kay Nikki, hindi convincing. Mas convincing ba pag kay Nikki? Hindi ba? Tama ka. Nasabi mo na kay Auntie? Nasabi ko na. Medyo nagalit lang siya sa akin dahil hindi ko siya pinakinggan pero kabisado naman niya ang ugali ko. Hindi mo sinabing kasal yun na may kasunduan. Siyempre hindi. Gaya ng sinabi ko, ikaw lang ang may alam nito. Hindi ko papayagan ng sino man naguluhin to para to kay Kulot. Iniisip ko ang kaligayahan niya. Mahal na mahal niya si Nikki. Magiging masaya siya dito. Pero may isang hindi magugustuhan ng kasal na ito. Yun ay si Demi. O basta, kung meron ka anumang kailangan, nandito lang kami Hindi para ka sa'yo. pababayaan Huwag ng ka mahihiyang Diyos. tawagin kami, ha? O siya, maraming salamat. Alis na kami. Maraming salamat. Makikiraan lang ho. Ano yon? Magandang araw. Nandito kami dahil gusto sana naming makausap ang asawa ni Silal. Ako yon. Sino kayo? Nakikiramay kami. Ako si Jerry Caslan. Nagtrabaho dati sa amin si Silal matagal ng panahon. Alam kong hindi ito ang tamang panahon pero sana makausap ka namin kahit 5 minuto. Si Silal ay laging nasasangkot sa gulo. Wala siyang sinasabi sa akin, pero alam ko. Minsan magriring ang phone niya sa gabi, aalis siya at hindi uwi ng mga ilang araw. Wala siyang anumang sinasabi. Alam kong hindi maganda ang ginagawa niya. Hindi ko na ito matiis kaya pumunta kami mag-ina sa kapatid ko sa Ankara. Narinig mo na ba ang pangalang Arman? Arman Onder. Nabanggit ba siya sa'yo ng asawa mo? Iyan din ang tanong ng mga pulis at sinabi ko sa kanila kung ano yung sinabi ko sa inyo. Wala akong narinig na pangalang Arman. May kilala po ba kayong Raul? Yung lalaking kasama ni Silal? Wala, hindi ko rin siya kilala. Pwede bang malaman kung bakit niyo ako tinatanong? Sabi ng mga pulis, sarado na raw ang kaso. Alam nyo, ma'am, palagay ko kasi walang kasalanan si Silal. Tama, o nga't hindi ganun kalinis si Silal, pero yung tungkol sa kotse at ibang bagay, alam kong hindi niya yung kayang gawin. Palibhasa, mahirap ang asawa ko. At may mga ginagawang hindi maganda, kaya siya ang kanilang pinagbintangan. Sige po, ma'am. Maraming salamat. Magpapadala ako rito ng ilang kaibigan para sa anak mo, para magamot siya na maayos. Salamat, pagpalain kayo ng Diyos. Sige. Alagaan niya rin ang sarili niya. Salamat. Sandali. May isa pa akong gustong pag-usapan natin. Hindi ka nagiging makatarungan para kay Arman. Sabihin natin hindi siya ang taong napakabait. Pero baka nga wala siyang kasalanan. Marami na ang mga katibayan pero bakit pinagsususpetsahan mo pa rin siya? Okay. Kapag lumabas na ang katotohanan, mag-usap tayo ulit. Masyado kang matigas. Wala kang pakialam sa iniisip ng ibang tao. Para sa'yo, isa lang ang totoo. Yun ay yung sa'yo lang. Gusto mo may mga kautusan at susundin ang lahat. Para saan bang pinaglalaban mo? Halata na hindi lang ito tungkol kay Arman. Oo, tama ka. Gusto kong tapusin mo ng paghihirap na ginagawa mo kay Nikki. Ano bang sinasabi mo? Patawarin mo na siya, tama na! Huwag mo na siyang pahirapan. Alisin mo na yung bigat ang pinapasan mo sa kanyang balikat. Hindi yung mawawala hanggat hindi mo siya pinapatawad. Pwede ba? Sa amin na lang ito ni Nikki. Palagay ko hindi ka na interesado ron. Jeric, interesado ako sa lahat ng interes ni Nikki. Huwag mo akong didiktahan sa gagawin ko, Dennis. Maraming bagay na hindi mo alam. Nikki, huwag ka na mag-isip. Oo o hindi lang. Kailangan to. Hindi to madaling desisyon, pwede ba? Gaano katagal pa ako maghihintay? May mga tanong ako sa isip ko. Kailangan malaman ko muna yung sagot. Sinulat ko lahat dito. Ayan, tapos na.
Magtanong ka na. Dito? Sa harap ng maraming tao? Ang daming tao. Si Alia dumating. Hello? Wala ba si Faith? Okay, sige. Doon tayo mag-usap sa meeting room. Bakante ba yun? Hindi pwede doon. Magdududa sila. Anong gagawin natin? Nandiyan na si Alia. Ah, Okay, pupunta ako sa cafe. Sumunod ka na lang Hello? doon. Text ko na lang sa'yo. anong ginagawa niyo? Alia, pupunta ako sa opisina. See you. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Wala. Anong wala? Bakit umalis na siya? Kasi, alam mo naman yung si Jerry, matampuhin. May nakita siyang matadero at pinilit niya akong puntahan ko raw. Pagkatapos, nung may nasabi ako, sa palagay ko, nainis siya ng konti kaya umalis. Ah, ano kayang dahilan? Wala yun. Sige pupuntahan ko muna yung matadero. Pero bago yun, sisilipin ko muna ang kusina. See you mamaya Titingnan ko ang matadero na yon. Kung nasan siya at anong ginagawa. Nainip ka ba sa paghihintay? Hindi naman. Medyo nahirapan ako umalis sa restaurant. Lihim na nakikipagkita kay Jeric. Mabuti. Hindi mo dala ang notebook? Nasa utak ko na lahat. Okay. Magtanong ka na. Lahat ng gusto mong itanong. Bakit ba parang kalmadong-kalmado ka? Tingin mo sa pag-aasawa na may kasunduan isang trabaho? Hindi ko naman maintindihan kung ba't ka natatakot. Hindi ka naman magsisinungaling sa unang pagkakataon, di ba? May karanasan ka na tungkol dito. Alam mo kung patuloy ka magsasalita sa akin ng ganyan, mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang babaeng pakakasalan. Alam mo, Nikki, napakarami na nating pinagsamahan. Pareho na nating kilala ang isa't isa. Ang tanging kailangan lang nating gawin ay papaniwalain ang lahat sa kasal na to. Okay? Maaring hindi madali pero palagay ko magagawa natin to. Karaniwan sa nagpapakasal, mahal nila ang isa't isa. Kaya tayo naniniwala. Pero ikaw, malinaw na hindi ka excited tungkol dito. At makikita to ng lahat. Pwede akong kumilos na mahal kita at paniniwala ang lahat. Ikaw, kaya mo bang gawin yan? Na parang mahal kita? Kaya ko. Siguro pag sinubukan ko pa ng konti, magagawa ko. Pag-aaralan ko ng husto. Okay. Kung ganon, subukan natin pareho. Gusto mo nang ituloy ang pagtatanong? Sisimulan ko na. Marami akong mga tanong, pero kung magtatanong ako ng 20 to 25 mula sa pinakamahalaga, siguro sapat na yon. Sige, magtanong ka lang. Halimbawa, kasal na tayo. Titira ba tayo sa isang bahay? Karaniwan. Ang mag-asawa ay nakatira sa iisang bahay. Ang ibig kong sabihin, saan naman ako matutulog? Huwag kang mag-alala, may sagot ako dyan. Hindi natin kailangan magsama sa iisang kwarto. Pwede nating palitan at lumipat tayo ng bahay. Magiging pamilya tayo. Kailangan natin ng maayos na bahay. Pamilya? Pamilya. Hindi pa ako nakapagdesisyon. Kumusta? Hiwain mo to tapos haluan mo ng lemon, ha? Sige po. Ba't napasyal ka? Siyempre, kasi gusto kita makita. Okay lang ako. May gusto akong itanong sa'yo. Tungkol naman saan? Kumusta ka na? At itong pagsisimula ng restaurant, pati yung nangyari sa inyo ni Demi. Si Kulot. Hindi ako okay, Dennis. Hindi mo wala ang guilt feelings ko. Hindi mo yung kasalanan. Hindi ko kasi makalimutan eh. Paano kung hindi nanalo si Demi sa petisyon? Dapat si Kulot ay nasa poder ni Jeric. Ano na ngayon magiging buhay ni Kulot? Ano sa tingin mo? Mas masaya siya kasama si Jeric. Sa tingin mo, mababago pa yon? Ewan ko. Ayoko may pag-awayan kami ni Jeric kaya tatahimik na lang ako.
Pero sana wag lumayo sa akin si Kulot. Sana naman. Sana nga. Bilisan mo. Nikki, tingnan mo kung sino kasama ko. Kulot, bakit nandito ka ng ganitong oras? Tumakas ako sa school. Ang galing ng ginawa mo. Sige nga, sabihin mo sa akin kung paano ka tumakas mula sa school. Nikki, ang sarap nito. Talaga ba? Tingnan mo, iniba niya ang usapan. Bulilit. May tanong ang uncle mo. Sagutin mo siya. Alam niyo po kasi, binigyan ako ng homework ni teacher. Sumulat daw kami ng tungkol sa bahay namin. Kaya mong sumulat na magandang bagay tungkol sa bahay mo. Kaya mo naman yun. Hindi ko po kaya. Kasi hindi ko naman po yun bahay at ayoko naman doon. At ayoko ring matulog sa kwarto ko. Lalong ayoko tumira sa bahay na yun. Gusto ko sumama sa inyo. Alam mo, Kulot, nasisiguro kung mahal ka ng Auntie Demi mo. Isa pa, ginagawa nila ang lahat para lang mapasaya ka. Hindi nga ako mahal. Mas gusto ko itong kasama, hindi siya. Ikaw ang gusto ko. Gusto ko rin kay Uncle. Ayoko kay Auntie. Ayoko sa kanya. Dahil ayaw mong gumawa ng homework mo? Dito ka ngayon magtatrabaho sa restaurant. Halika, sumama ka sa akin. Bilis, bilis! Halika na! Marami tayong dapat gawin. Okay, sige. Pero paano? Marami ako ipapagawa sa'yo rito sa restaurant, ha? Nikki, sasama ka ba sa amin? Oo, susunod na ako. Ihanda mo yung mga itlog, ha? At pupunta na ako doon. Halika na, Kulot. Trabaho na. Masaya siya rito. Kahit saan, wag lang doon sa ate mo. Nikki, okay na ba tong itlog? Tapos na ba? Patingin nga. Tama na yan. Tapos na ang trabaho mo. Pwede ka na maghugas ng kamay ngayon. Kaya lang, gusto ko pa magtrabaho. Teka, alam mo Kulot, parating na kasi ang auntie mo. Dapat handa ka na. Kulot, makinig ka sa akin. Dahil naging masipag ka, maghanap ako ng apron para sa'yo. Para sa'yo lang. At pagbalik mo rito, yun ang isusuot mo, okay? Totoo po? Saan ba ako makakahanap ng empleyadong tulad mo? Oh, pabuti ka pa magandang trabaho mo. Eh sa akin to, sibuyas lang. Magaling kasi ako. Kulot, iho. Nandito ng auntie mo. Lalabas na. Salamat. Salamat. Salamat din. Bossing! Kulot naman. Bakit mo ito ginawa, mahal ko? Natakot kami ng gusto kanina. Nabobore na ako sa school eh. Paano ka naman maiinip sa school, bossing? Dati ka naman pumapasok, hindi ba? Ha? Paano ka magiging big boss? Hindi ka dapat mainip sa school. Hindi bale. Hayaan na natin siya. Salamat sinabi mo sa amin nagpunta siya rito. Salamat sa inyo. Halika na, Kulot. Halika na. Nikki, gusto kong kasama kita. Ayoko sa bahay nila. Gusto ko dito sa restaurant mo. Dito na lang ako. Pakiusap, huwag natin itong patagalin, Nikki. Kulot, iho. Ipapasyal na lang ulit kita dito sa restaurant. Pangako. Ayoko na po sa bahay niyo at ayoko na rin po tumira ron kasama kayo. Bakit naman? Naroon lahat ng kailangan mo. Hindi ba? Wala naman doon si Nikki, pati si Uncle. Hindi pa ako masaya ron. Kulot, pwede natin itong pag-usapan sa bahay. Sige na, sumama ka na sa amin. May sasabihin ako sa'yo. Hindi magtatagal magkakasama na tayo, pangako. Kiss mo na ako.
magkita ulit tayo. Sige po. Halika na, bossing. Sige, tayo na. Halika na. Magandang araw sa inyo. Wala tayong magagawa sa ngayon. Kailangan niyang sumama sa dalawang yon. At wala tayong magawa tungkol dito. Hindi na ito tama. Kailangan mabawi natin si Kulot mula sa kanila. Hindi masaya si Kulot sa kanila. Dapat siyang tumira kung saan magiging masaya siya. Yun naman talaga ang tama. Babalik ako sa kusina. Gusto mong kumain? Hindi, busog pa ako. Naalis na rin ako. Okay, sige. Sige na. May gusto pa akong pag-usapan natin. Pwede kitang daanan sa restaurant. Sige, at basta mag-usap isama tayo mo sa yun, ibang ha? lugar. Para saan? Hindi ba nagkasundo na tayo? Hindi pa. May ilang detalye pa akong gustong itanong sa'yo. Dadaanan kita dyan sa restaurant. Basta wag lang matagal, ha? May ginagawa pa ako. Hindi, sandali lang tayo mag-uusap. Okay. Teka, malapit lang ba yung lugar? Malapit. Bakit hindi pa tayo mag-usap ngayon? Malapit na, konting pasensya lang. Okay ka lang ba? Nininervyos ka yata eh. May nangyari ba sa'yo? Malalaman mo rin mamaya. Jeric, bakit nandito tayo? May magandang cafe rito sa gitna ng mga punong yan. Doon tayo mag-uusap. Sigurado ka bang may cafe sa lugar na to? Marami namang cafe dun sa city ah. Bakit dito pa tayo pumunta? Ang layo. Gusto ko talaga yung malayong lugar. Wala kasing tao rito. Jeric? Anong ibig sabihin nito? Halika na. Lahat ng ito ay tulad ng sa pinangarap ko. Pareho lang tayo, Nikki. Pareho tayo ng pinangarap. Mahal na mahal kita. Matagal ko lang minimithi ang makasama na kita. Lagi kong hinihintay na tumingin sa akin ang iyong mga mata. Gusto ko pag naghahalo ang hininga nating dalawa.
Gusto kong maging akin ka na talaga. Nang habang buhay. Nang habang buhay. Will you marry me? Muntik na ako maniwala na totoo ang lahat ng yon. Hindi natin to makakalimutan. Hindi! Hindi talaga. Para kasing totoo. Pinaghirapan mo talaga to, no? Hindi na masama. Tama, para hindi tayo magkamali. Ngayon, malinaw na ba ang kwento natin? Kahit pa paano, totoo ang ilang detalye ng proposal. Pinag-isipan mo to? Magaling. Pwede na kitang yatid sa restaurant. Sa'yo na tong singsing. Engage na tayo. Sa'yo na to, kunin mo na. Sige na. Halika na. Ganun po ang nangyari, Papa. Ano yun? Biglaan naman yata. Bakit hindi mo sinabi nung nandyan ako? Oo nga, Papa eh. Hindi pa po kasi kami sigurado sa mga desisyon, kaya hindi kami nagsabi. Ngayon po, nagkaroon kami ng lakas ng loob, kaya eto nga po. Papa? Narinig kita. Pwede pong magsalita kayo? Ano sasabihin ko? Hindi na ngayon nasusunod ang matandang kaugalian at tradisyon. Kayong dalawa'y nagkasundo na. Wala na kaming magagawa. Pero Papa, Nang makilala ko siya sa Istanbul, nagustuhan ko siya, pero sana nakilala ko pa. mabuting tao po si Jeric. Maniwala kayo. Sige, naniniwala ako sa'yo, anak. Pero ikaw ang dapat magsabi sa iyong mama. Sige, Papa. Ako na pong magsasabi. Hello, Mama. Napakaganda nito. Ikaw at si ate ay nakahanap na ng lalaking para sa inyo. Ako wala pa. Pag nahanap kong para sa akin, kumpleto ng circle. Hihiwalayin ko na si Edwin. Oo. Yun kasi ang tama. Oo. Alam mo, Asunta, sigurado na talaga ako, hiwalayan ko na siya. Ano ba yan, Faith? May pinagawayan ba kayo? Dapat magpakumbaba ang isa sa inyo, hindi yung hiwalay agad. Hindi, wala kaming pinag-awayan. Mabait nga siya sa akin. Pero, merong bagay na kulang sa aming relasyon. Hindi ko alam kung ano yun. Para bang wala na akong feelings para sa kanya ngayon. Ano ka ba, Faith? Hindi basta-basta nagbabago ang damdamin. Mag-isip ka munang mabuti. Baka naman bumalik din ang feelings mo sa kanya. Hindi, Asunta. Hihiwalayan ko na siya. Anong sabi ni ate sa'yo? Hindi niya alam. Magandang bagay to. Ito ang unang pagkakataong may nalaman ako bago niya nabalitaan. Asunta, pakiusap. Huwag mo muna itong sasabihin sa ate mo. May problema siya ngayon. Ayoko malungkot siya dahil sa sinabi ko. Ako nang titingin, Faith. Diligpitin ko na rin itong mga pinagkainan natin. Good morning. Good morning, Sir Jeric. Ang bayo ko. Kumusta ka na?
Sinabi na ni Nikki sa inyo? Sinabi na nga niya. Nagulat kami sa sikreto niyo. Si Nikki pala. Syempre nandito siya, no? Ate Nikki! Nandito ng bayaw ko! Sino ka mo? Nikki, si Jeric! Ang bayaw niyang si Jeric! Ano ka ba naman? Hindi ko maintindihan. Sino dumating? Jeric? Anong ginagawa mo rito? May dapat tayong pag-usapan. Pwede kang bumaba saglit? Hindi niyo naman kailangan bumaba pa. Mas mabuting dito na kayo mag-usap sa sala. Hindi naman kami makikinig ni Faith sa inyo, no? Doon lang kami sa kwarto namin. Oo nga naman, marami akong trabahong tatapusin. Tutulungan ako ni Asunta, mag-usap na kayo. Bahala na kayo. Pasok ka na. Pasensya ka na dun sa dalawa, ha? Nikki, may press conference mamaya sa office. Tungkol sa mga bagong development sa kumpanya. At? Gusto ko nandun ka sa press conference. Babanggitin ko ang tungkol sa investment ko sa restaurant. Kailangan pa ba ako ron? Alam mo namang minsan na ako na-trauma sa ganyang usapin eh. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ipaliwanag pa ang investment mo sa restaurant natin. Ano man yung nangyari noon, dapat mo na sigurong kalimutan yon, di ba? Kaya, mag-concentrate ka na sa restaurant. Pupunta ka sa press con dahil kapartner kita sa restaurant. Huwag ka nang tumutol. Okay. Alam ba ng magulang mo ang mga bagay na sinabi mo kay Asunta? Sinabi ko na. Nikki, sinabi mo ba kay Asunta ang totoo? Huwag naman sana. Alam ko, hindi naman. Nag-iingat ako. Naniniwala siyang in love tayo sa isa't isa. Mabuti naman, aasahan kita. Darating ako. Simula pa lang hindi ako nagpapa-interview tungkol dito sa aming kumpanya. Noon si Zenny Kaya at Demir Kaya ang nagpapa-interview sa inyo tuwing may press conference. Tulad ng alam nyo na mula nang mawala sila, si Demi Onder na ang humahawak sa tungkuling iniwan nila. At ginagawa naman niya ang kanyang makakaya para mapagbuti ang trabaho niya rito. Pagdating sa aking personal investment, ayoko na sana tong ipaliwanag sa media pero alam ko marami kayong katanungan. Kaya naman nagpasya akong humarap sa inyo. Sasagutin ko ang lahat ng itatanong nyo at magpapaliwanag ako. Unang-una, dahil sa dedikasyon niya at taglay na kaalaman sa trabaho, lakas loob akong nag-invest sa negosyo niya. Ipinakikilala ko sa inyo si Chef Nikki Pinar. Ang mga gawa niya ay totoong may tuturing na works of art. Masasabi kong isang malaking kalokohan kung hindi pa ahalagahan ang kakayahan niya. Kaya naman, bilang personal investment, partner kami sa negosyo. Napakahalaga nito sa akin dahil hindi ko pinangarap kahit kailan ang pagpasok ko sa ganitong uri ng negosyo. Ngunit magka-partner na kami ngayon sa restaurant. Inakala kong hindi na ako iibig. Umibig ako. Akala ko hindi na ako magpapakasal. Ngayon gusto ko na. Si Nikki ay hindi ko lang partner sa negosyo.
siya rin ang babaeng pakakasalan ko. Engaged na kami. Ang kasal ay sa loob ng 2 araw. Sasabihin ko naman po talaga sa inyo. Kailan mo sasabihin? Tatawag ka para sabihin ikakasal ka. Pero sa internet ko pa unang nalaman ito. Sana ba lang ikaw ang nagsabi sa akin? Papa, Nakalimutan mo na ba na may pamilya kang nagmamahal sa'yo rito? Anak, ano ba talaga ang dahilan at bigla ka nagdesisyon? Bakit ayaw mong sabihin? Papa, hindi naman sa ayaw kong sabihin. Akala ko doon si Asunta ang pwedeng gumawa nito sa amin, pero ikaw pala. Hindi ko maintindihan ang ginagawa mo. Masakit ito sa amin ng iyong mama. Hindi tama ang ginawa mo, pero gawin mo na ang gusto mo. Papa! Terry, salamat talaga. May trabaho ka na dun sa kumpanya, pati sa restaurant, nagtatrabaho ka pa rin. Grabe, sobrang sipag mo talaga. Hindi naman. At hindi naman mahirap. Trabaho lang. Ako, mahirap ang gagawin ko ngayon. Bakit? Marami bang tao ngayon sa restaurant? Hindi, kasi pagkatapos ko magtrabaho roon sa restaurant, kakausapin ko na si Edwin. Makikipaghiwalay na ako. Mahirap nga yun. Good luck sa'yo. Alam mo, hindi ko nga alam kung ito ang tamang oras para sabihin ko ito sa kanya. Maraming problema sa opisina nila. Kung sa susunod na lang kaya, ano sa tingin mo? Faith, alam mo, kung akong tatanungin, dapat huwag mo nang patagalin pa. Bakit? Kasi ang mga ganung bagay, sinasabi na kaagad. At saka, hindi ka mapapakali pag hindi mo sinabi. Kaya, sabihin mo na sa kanya. Mas maganda yon. Kaya nga, para sa akin, sabihin mo na. Sana lang maintindihan ako ni Edwin. Mahirap paghanda ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Sang-ayon ako sa'yo riyan, Faith. Galit ka ba sa akin? Bakit naman? Ano bang ginawa mo? Iniiwasan ko na magalit ka sa akin, Dennis. Pero minsan talaga hindi maiwasan. Kahit ayaw ko, may mga nasasaktan pa rin ako. Mga taong hindi ako iniwan nung lubog ako sa problema. Mahalaga ka para sa akin. At hindi na magbabago yun. Alam ko. Naiintindihan ko. Alam mo, para sa'yo, gusto kong maging mas mabuti. Pero wala na. Yung mga pangarap na nasa loob ko, hindi na mangyayari at maglalaho na lahat. Siguro nga hindi ako nararapat sa lugar na ito. Hindi talaga para sa akin. Sayang. Ang mga pangarap mo, hindi masasayang yun. Balang araw may makikilala kang mas karapat dapat pa sa akin. Matutupad lahat yun. Nikki, gusto ko magpasalamat sa'yo. Nung unang araw na nakilala kita, nung dumating ka sa buhay ko at binago mo ang lahat sa akin. Dahil pinayagan mo kong mahalin ka. Maraming salamat. Hindi na mawawala yan. Pero kailangan kitang kalimutan, Nikki. Dennis, Kailangan ko na lumayo sa'yo. Pumunta sa ibang lugar at magsimula ng bagong buhay. Parang ikaw, magsisimula ka na rin. Maganda yan. Alam ko nga alagaan ka ni Jeric.
Mag-iingat ka palagi. Maging masaya ka. At huwag ka rin malulungkot para sa akin. Basta, tayo magkaibigan pa rin. Aalis na ako. Okay ka lang, Dennis? Sasermonan mo na ba ako? Hindi na. Bakit hindi mo ko pagalitan? Sawa na akong magalit sa'yo. Nalulungkot ako, Alia. Sobrang sakit. Alam ko. Alam ko. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Dahil lahat ng paraan ginawa ko. Lahat ng bagay sinubukan ko. Ginawa ko lahat. Pero wala pa rin nangyari. Kahit ano gagawin ko para sa kanya. Pero naging bulag ako. Niloko ko lang ang sarili ko. Mula nang tama ang mga sinabi mo, binalaan mo ko. Pero hindi ako nakinig sa'yo. Maganda ang intensyon ninyo pero may ibang tao rin dapat isipin. Kasalanan ko ang lahat, Mr. Kamal. Pinakiusapan ko si Nikki dahil alam ko na mahal niya ang pamangkin kong si Kulot. Papa, kasama ni Kulot ang pumatay sa mga magulang niya. Natatakot ako para sa bata. Pumayag na po kayo. Pero hindi pa napapatunayan yan. Wala kang dapat ikatakot para sa bata. Mr. Kamal, pinapangako ko, patutunayan ko ito sa lalong madaling panahon. At kapag napatunayan at nakulong na si Arman, sasabihin din namin sa lahat ang totoong dahilan. Malalaman din nila na ginawa namin ito para kay Kulot. At pagkatapos babalik na sa dati ang lahat. Sana po pumayag na kayong gawin namin ito. Sige. Pero huwag niyong asahan na sumali pa kami sa laro ninyong ito. Kayong nakaisip nito. Kaya alam ninyo ang inyong gagawin. Maraming salamat po, Mr. Kamal. Mabuti pa hahayaan ko muna kayo mag-usap. Mr. Jerry, gusto kong linawin sa iyo ang isang bagay. Kami ng anak ko
Wala kaming tatanggapin ni Cinco mula sa kasal na ito. Sige po, Mr. Kemal. Naiintindihan ko. Kakausapin ko lang ang mama mo bago tayo mag-usap. Sige po, Papa. Mamaya na tayo mag-usap. Kumakain pa kami. Oo, tatawagan ulit kita. Kumusta? Nandito ka rin pala, Uncle! Kulot? Alam mo ba na kami ng uncle mo, may maganda kaming balita para sa'yo? Ano yun? Binili niyo ba ako ng zombie costume? Mali, hindi ka namin binili ng zombie costume. Eh, ano po yung maganda yung balita? Ako at ang uncle mo, Aha. magpapakasal na kami. Talaga, Nikki? Gusto ko yun! Magiging mama at papa ko kayo. Oo, ganun na nga. Gusto ko yun! Pero, paano naman po ako? Uncle, Nikki, sasama ba ako sa bahay niyo? Tama yun, di ba? Tama, sasama ka sa amin. Yay! Gusto ko yun! Ang galing! Alam nyo, noon ko pa alam na magpapakasal kayo. Kasi pag tumingin ka kay Nikki, parang si Papa pag tinitingnan niya si Mama noon. Ilang beses ko nang sinabi ko anong kape ang gusto ko. Ang hihina talaga ng mga kukote nila. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Mula paglabas natin sa kotse, napansin ko ang init ng ulo mo. Lahat inaangilan at sinisigawan mo. Siguro, nagagalit ka dahil alam mo, hindi ka nila iimbitahan sa kasal. Hindi, Arman. Nagagalit ako kasi mawawalan tayo ng kontrol sa kumpanyang ito. Demi, dapat maintindihan mo na nagsisimula na ang laban. Kaya dapat lalo pa tayo mag-ingat. Mag-ingat tayo sa mga galaw natin at huwag tayong padalos-dalos. Hindi pa tayo tapos, Arman. Alam kong may magagawa tayo. Sabi nga nila, pag-asa ang huling nauubos. Kaya nga, kung may balak tayo, gawin na natin kagad ito. Pero tahimik lang at kontrolado ang kilos. Paano? Aalis muna ako dahil marami pa akong gagawin. Mamaya na lang. Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho. Jeric, ngayon ang araw ng kasal mo. Bilisan mo nakakaya sa mga tao. Pero may 4 na oras pa. Biyernes ngayon. Marami akong dapat pag-aralan at tapusin. Gaya ng deal sa abroad. Importante to. Sabihin mo, si Jerry Caslan nagtatrabaho hanggang sa huling minuto bago dumalo sa isang kasal kasama ang mga kaibigan at magbabakasyon sa weekend. Iisipin ng lahat na mag-honeymoon kami. Sa Lunes, trabaho na ulit. Ano sa tingin mo? Maganda ba ang plano ko? Mukhang pinag-isipan mo na talaga ang lahat, ha? Ang galing mo. Tatawagan ko si Nikki. Alam mo na, baka malate siya. Matagal pa naman siya magayos. Oo, tama. Tawagan mo. Ano yon, Jeric? Nasa restaurant pa ako. May tatapusin lang ako rito. Pakihugasan. Alam mo, yung plano kasi na ginawa mo, 2 araw akong hindi papasok para maniwala ang mga tao. Bakit ba nandyan ka pa rin, Nikki? Pwede ba umuwi ka na at magbihis? Anong ibig mong sabihin 4 na oras pa? Oo, Nikki, sige na. Tapusin mo na yan tapos umuwi ka na. Jerry, naniniwala ako sa equality. Kung hanggang sa huling minuto nagtatrabaho ka, kaya ko rin gawin yan. Tatapusin ko muna to. Magkita tayo sa kasal. Bye-bye. Nasa restaurant pa rin siya ngayon at nagtatrabaho. Talaga? Eh di kung ganon, mamaya na tayo umalis. Hindi, umalis na tayo.
Sir Jeric, congratulations po. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Congratulations, Salamat. sir. Maraming salamat. Pinabati namin kayo. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. Congrats, sir. Salamat. Congratulations sa'yo, Jerry. Salamat sa inyo. Congratulations, Sir Jeric. Ano? Hindi ba nakakatuwa? Sa wakas, magiging masaya na si Sir Jerry. Kung sana narito pareho ang mga magulang niya ngayon para makita siyang masaya. Sige, Miss Demi. Nilista ko na lahat ng kailangan, ha? Mga 2 araw lang naman kaming mawawala. Nikki, kaya bahala rito, huwag kang mag-alala. Hindi ba dapat naghahanda ka na para sa kasal mo? Oo na, heto na nga. O, bakit niyo ba ako minamadaling magpakasal? Pero pupuntahan ko muna si Cesar. May darating siya mga sariwang seafood. Baka maunahan pa tayo. Nikki, ano ka ba? Baliw ka ba talaga? Hayaan mo na ang mga isda. 3 oras na lang at ikakasal na kayo. Ano ka ba, Faith? Alam mo si Jeric. Nasa opisina pa rin hanggang ngayon. Kaya magtatrabaho rin ako bago ko pumunta sa kasal namin. Kung kaya niyang gawin yun, kaya ko rin gawin. Magkaiba kayong dalawa, Nikki. Siyempre, ikaw ang bride. At kailangan mo pang mag-ayos. Oo, alam ko. Pero 1 oras lang ang kailangan ko para makapag-ayos. Kaya wag na kayo mag-alala. Kayang-kaya ko na to. Bye-bye. Grabe talaga. Nikki, ingat ka! Ay naku, hindi ko talaga siya maintindihan, Faith. Parang hindi man lang siya excited. Araw ng kasal niya ngayon. Excited naman siya, hindi lang masyadong halata. Ayaw niya lang sigurong ipakita. Halika na nga, pumasok na nga tayo sa loob. Halika na. Hello, Miss Demi. Papunta siya sa supplier ng isda. Bago tumuloy sa kasal. Itetext ko na lang sa inyo ang address. Sige, Derek. Ipadala mo agad sa akin ang address. Welcome. Congratulations. Welcome. Salamat sa pagpunta. Alam mo, Jerry, matagal na tayong may pinagsamahan. Pero hindi ko akalain na ganito ang magiging kasal mo. Buti pa wag muna nating isipin ang kasal, kundi kung paano sirain si Arman. Ano yung Tahir? Nakita mo na ang kaibigan ni Raul na kilala si Arman. Sige, Tahir. Oo, puntahan mo na at kausapin mo. Sige. Sarado na. Ay, ang babaeng yun. Araw ng kasal niya, namili pa rito ng mga isda. Pagkatapos umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Talaga naman. Siguro nagmamadali na. Ngayon, anong gagawin ko sa'yo? Kung sa bagay, kasal mo naman kaya hindi na ako magagalit sa'yo. Ay, sa wakas, ito na yung hinahanap ko. Pag 1 box lang kukunin ko, hindi kakasya. So, 3 box. Ay, talagang nakakatuwa. Ang sarap mamili dito. Okay, nakakatuwa kayo, pero magpapaalam na muna ako sa inyo ngayon, ha? Mang Cesar? May tao ba riyan? Mang Cesar! Mang Cesar, nasaraduhan ako! Nandyan ka ba?
signal. Ayaw gumana. Nandiyan ba kayo, Mang Cesar? Wala bang tao yan? Nasaraduhan ako rito!